Genesis 14, we're going to study ito pong continuation ng nakaraan lesson po natin about itong kingdom of Babylon, ano po, wherein last Sunday we have studied ito pong the fourth beast, or itong 10 horns. I'm sorry, that was last Sunday. Last Sunday we have studied itong little horn. Ano po? The little horn, which is the type, a prophecy of the Antichrist. We have studied sa Daniel chapter 8, chapter 7, about this characteristics of the Antichrist in these last days. First of all, he will be, Daniel 11:36 says, a willful king. Secondly, sa Daniel 7 verse 20, he will be a stout person. Thirdly, Daniel 8:23, he will be a king of fierce countenance. And Daniel 7:24, he will be called the another horn, or another authority. Obviously, he will replace the ongoing authority of the northern kingdom. And another horn, or he will be called the little horn. Ano po, itong last Sunday. And lastly, the Antichrist, he will be called sa Daniel chapter 8 verse 21, a vile person. So those are the characteristics of the Antichrist that we have studied last Sunday. Ano po? Last characteristic na ay he will be a vile person. So all kinds of uncleanness ay nasa kanya. Hindi lang po ordinary uncleanness, but deterioration and chaos ay sa kanya nagsimula lahat. Ano po? And disorder and sicknesses, rottenness, weaknesses, lahat po ng mga negative things that oppose the purpose of God ay nasa kanya. He will be a vile person. Ano po? Kaya nga, ang mga tunay na tumanggap sa Panginoon ay nagsusumigasig na linisin ang kanilang mga buhay. Ano po? Sabi nga ni Apostle Paul, 1 Thessalonians 5:23, that God will sanctify our spirit and soul and body, sabi nito, ano po, unto the coming of the Lord Jesus Christ. Ano po? So, kung meron mang mga pinakamalinis na mabuhay sa ibabaw ng lupa, wala na ibang mga Kristiyano, dapat malinis sila sa kanilang mga pamumuhay, or clean living, ika nga, ano po. Dahil ang kabaliktaran niyan is vileness, or rottenness, or uncleanness. Ano po? So, meron pong katuturan niyan. That was our lesson last Sunday. But this Sunday, we are going to study ito pong and also, by the way, para hindi natin makalimutan na we also studied ito pong development and succession of kingdoms throughout the whole world, wherein it started at Babylon, and then it became
the Medo-Persia, and then the Grecian Empire, and then the Roman Empire. After that, there will be a lead kingdom. Ano po? Before the mixing of the iron and the clay na binabanggit sa 10 sa dream ni Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2. So this Sunday we are going to study ano ba yung relevance or the connection ng mga kingdoms na napag-aralan po natin, ano po. Kasi kahit nawala na yung Babylonian Empire, pero yung kanilang sabihin nating way of government and yung kanilang religious system ay nandito pa ngayon na kumikilos pa rin, ano po. After the Babylonian came the Medes and the Persians, and by the way, itong Medo-Persia, ito po yung pinakamalaki ang saklaw, ano po, sa Middle East. Ano po, yan ang pinakamalaking empire, the Medo-Persia. Opo. Okay. So yan ay napag-aralan din natin. So this Sunday we are going to study ito pong the resemblance of Babylon na binabanggit, ano po. But sa ating tekstong muna, ito babasahin po natin, babalikan natin saan ba nagsimula itong Babylonian Empire, the beginning and the start and the downfall of the Babylonian Empire. So dito po sa Genesis chapter 14, by the way, ay pagkatapos po itong umalis, pagkatapos nila Abraham and Lot umalis sa Egypt, nagkahiwalay sila ng landas, si Lot pinili papunta sa Sodom. And so sa chapter 13 he was influenced by the system of the Sodom, city of Sodom, yung mga 5 cities of Sodom po doon sa paligid ng Dead Sea, ano po. And pagdating dito sa chapter 14, dito natin makikita yung kaguluhan sa Middle East, ano po, dito nagsimula sa chapter 14. And by the way, itong mga mapapag-aralan natin ngayon sa Genesis chapter 14, from Genesis chapter 1 to chapter 14 covers 2,000 years of human history. So kung babasahin mo ang Genesis 1 to 14, parang kukunti ang nangyari. Pero hindi po, dahil the Bible ay, when it comes to history, He will just take note the important matters or yung mga tinatawag na mga dividing characters, ano po. So, from Genesis chapter 1 to chapter 14, 2,000 years na coverage po yan sa history. So hindi enough yung 14 chapters to write about 2,000 years of human history. Ano po? So what Genesis had taken ay he just listed ito pong mga prominent characters that sway human history. Okay? So, yan yung pinaka-background natin dito po sa topic natin na the resemblance of Babylon, mga kapatid, ano po. Okay, so dito sa chapter 14, meron pong ito po yung first recorded
sa Bible, as far as the Bible is concerned, ito yung first recorded conflict sa Middle East. Ano po? Long before itong mga Muslims had taken the world, ay meron, bago pa sila namayagpag sa human history, ay meron ng kaguluhan doon sa Middle East. Ano po? So isipin natin saan nagsimula, bakit may kaguluhan, wala pang mga ano diyan, wala pang mga Catholics, walang Protestants na nagsimula ng kaguluhan sa buong mundo, wala pang mga Muslim, pero meron ng kaguluhan sa Middle East. So that is what we are going to study this morning. So meron po diyang actually tatlong grupo, tatlong cooperation of kings dito po sa Genesis chapter 14. Ano po? Pero unahin natin itong unang grupo, ano po, sa Genesis chapter 14, ano po. Okay? So binabanggit po diyan unang-una sa verse number 1, meron pong apat na hari. Okay, Genesis 14:1, merong apat na hari diyan, ano po. Nandiyan si Amraphel, Ariok, Chedorlaomer, and Tidal. So apat na hari yan, ano po. Apat na kingdoms, kumbaga. Now, tingnan niyo, ano po. Now, this will teach us the essence of prophecy. Ano po? Prophecy in the Old Testament is a repetition of patterns. Now, tingnan niyo ha. Dahil ito yung binanggit sa Daniel. In Daniel, di ba, meron pong apat na kingdom doon. Namely, Babylon, the Medes and the Persian, the Grecian, and the Roman Empire. Ganon din po dito, that was originated dito po sa Genesis chapter 14. Meron pong apat na kingdoms din po dito, or apat na kings. The kingdom of Shinar, kingdom of Eleazar, the kingdom of Elam, and the kingdom of the nations, or tinatawag natin itong Gentile kingdoms. Ano po? Okay. So kung titingnan natin saan yung lugar, anong lugar sa kapanahunan natin, maganda malaman natin ano ba yung present day pangalan ng mga lugar na binanggit sa chapter 14 verse 1. Saan ba yung Shinar? Saan ba yung Eleazar? Saan ba yung Elam? Saan yung King of the Nations? Ano po? So if we will go to our map, ito papakita sa atin na ang Shinar, okay, so andito, ano po, yan, makikita natin sa map natin, Shinar, binabanggit po dyan. Alam natin kung ano po yung Shinar, ano po. Okay, sa kapanahon natin, yan ay sakop ngayon yan ng Iran, ano po. Okay? Shinar. Eleazar, that is Iraq, or Iraq. That is sakop yan ngayon ng Syria. Okay? At itong Elam, ayan, sakop yan ng Iran, ano po. Iran, ayan, ano po. Okay? So yan, andyan yung tatlong kingdoms, at pang-apat dyan yung King of the Gentiles, si Tidal, binabanggit po dyan. So yan po yung unang grupo. At binabanggit po dyan yung Shinar, ano po. Alam natin saan yung Shinar, binanggit yan sa if we go back to chapter 10, ano po.
Puntahan natin yung chapter 10 kasi dito unang binanggit yung city of Shinar. Chapter 10 verse 8. Ayan, verse 8 hanggang verse number 10. Anong sabi po diyan? And Cush begat Nimrod. Oh, ito. Si Nimrod, he began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. And, sa verse 10, and the beginning of his kingdom was in Babel. And Erech, Akkad, and Calneh in the land of Shinar. Ayan, ano po. Okay? So, ayan. So, si King, ano to yun? Amraphel sa chapter 14, will give us a clue, is also Nimrod dito po sa chapter 10. So, wag tayo, yan po ay hindi po, wala pong confirmatory po yan sa scripture. But, sabi ko nga, itong Genesis, it covers from Genesis 1 to Genesis 14, it covers 2,000 years of human history. So, hindi binanggit dyan papaano yung mga ibang bagay dyan. Bakit nasabi si Nimrod ay si Amraphel at paano namatay yan, paano siya natalo, hindi binanggit po dyan sa Genesis. Ano po. But if we are going to study ito pong tinatawag nating ancient context ng Bible, kasi there are three contexts that must be considered when we study, when we observe contextual study of the scripture. Nandiyan yung tinatawag na immediate context. Pag sinabing immediate context, yung mga katanungan dito ay mababasa mo yung kanilang kasagutan previous to these verses or after these verses. Pero wala, ano po, hindi mo mababasa po dyan na si Nimrod is the same as Amraphel in chapter 14. So, immediate context will fail us to explain why. And then, nandyan din yung tinatawag na contextual, ano po. That means referring to other books of the Bible, pero silent pa rin ang scripture doon. And thirdly, yung tinatawag nating ancient context. Yan ang dapat nating malaman to understand, to know more details dito po sa account na binabanggit sa Genesis chapter 14. So, babasahin natin yung mga contemporary writings ng Book of Genesis. Ano po? May record po yan sa Babylon all the way to Egypt. Nandyan yung mga ancient context of the Bible. Ano po? At doon, mababasa natin na ito nga si Nimrod is as the same as Amraphel doon sa Genesis chapter 14. Okay, so ang hari po dito sa Kingdom of Babylon in the land of Shinar. Kaya take note the Kingdom of Babylon in the land of Shinar ay sino ang hari dyan? Itong si Nimrod. Sabi po dyan, ano po? Yan ang simula. Siya nagpasimula ng kaguluhan po dyan. He implemented a system of government coupled with religious system. Siya nagpasimula. Itong sinabi natin last Sunday na masama yung a government must
must recognize a state religion. Hindi po ganon, mga kapatid, ano po? Hindi po dapat ganon, mali po 'yon, ano po? That is wickedness. That is the source of wickedness throughout the whole earth. Ano po? So, ito po ang ginawa ni Nimrod, ano po? According sa ancient context, yung mga kalaban niya sa chapter 14 ay hinuli niya yung mga anak ng mga hari doon. Okay, kasi iba ang ugali nitong si Nimrod, ano po? Sa ancient context, iba ang ugali niya. Para masakop niya ang lahat ng lugar sa kapanahunan niya, ay kinikidnap niya ang lahat ng mga anak ng mga hari at tinotorture niya according to sa studies po nila, at papakawalan lang niya kung yung mga hari ay magpapasakop sa kanya. So, ibig sabihin, yung tatlong hari na kasama niya sa chapter 14 ay galit na galit sa kanya. Nasakop lang niya yung tatlo dahil ganon ang ginawa ni Nimrod. Okay? So, alam na natin na ang Shinar is a city, ano po ito? Ano po, ano to? The kingdom of Babylon or Babel, sabi po diyan, ay nasa land of Shinar. Okay? So, yan, establish na natin yan. Going back to chapter 14 of Genesis. Dito, nakikita natin na si Amraphel, king of Shinar, is as the same as Nimrod doon po sa Genesis chapter 10. Okay? Kasi siya ang hari doon. Si Nimrod ang hari doon sa chapter 10. So, pagdating sa chapter 14, ay tinawag siyang Amraphel. At sa lahat ng mga Bible commentaries, ano po, hindi kung papag-aralan nyo yung kanilang commentary, ay ano yan, wala silang ibang babanggitin patungkol kay Nimrod at kay Amraphel, ano po. Okay? Ang nakasulat doon ay foreign of origin, ano po. So hindi kayang ipaliwanag dahil hindi nila tinitignan yung ancient context of the scripture. So, if we study the ancient context of the Bible, this will tell us that Nimrod in chapter 10 of Genesis is as the same as Amraphel in Genesis chapter 14, king of Shinar. Ganon din po si Nimrod sa chapter 10. He was also the king of Babylon or Babel in the land of Shinar, sabi po diyan. So, siya ang pinaka-leader dito. Okay? So itong yan yung unang set of kings sa chapter 14, ano po? 4 kings. Ayan, si Nimrod, Arioch, Eleazar, Chedorlaomer, and Tidal, king of the nations. Yan ang unang grupo. Opo, the 4 kings. Now, meron pong sa verse number 2, may binabanggit diyan na another grupo, ano po? Another group of kings, ano po? Itong 4 kings sa verse number 1 ay nakipag-away. So ito marami ng kaguluhan na nangyayari dito, ano po? Okay? Itong 4 na kings sa verse number 1, they made war with sa mga 5 hari naman dito po sa verse number 2. Sila po yung mga si Bera, si Birsha, si Shinab,
Semeber, and si Bela. Ha? Oo. Okay. Ayan. Okay. So, limang hari. So, ito naman yung pangalawang grupo. Ito yung mga, ito yung, kung titignan natin yung lugar po nila, ayan. Okay. So, ito yung Dead Sea. So, yung pangalawang grupo, nandito sila sa south portion ng Dead Sea. Yung unang grupo, sa verse number 1, andito sila, yan. Nandito yung unang grupo sa verse number 1. The second group, sa verse number 2, nandito sila. So nagkaroon na naglabanan na yung dalawang grupo na yan, ano po. Okay? Group A dito po sa Shinar, Group B dito po sa Sodom. Group of Kings of Sodom. South portion ng Dead Sea. Oh, yan. Yan yung verse number 2, mga kapatid. Okay. Okay, so chapter 14 tayo. Yan sa Genesis. Meron pong limang hari na binabanggit po diyan, mga kapatid. Ano po? And then sa sa verse number 7, verse 5 to 7, verse 5 to 7, the kings, itong another group of kings naman ito. Ito nung pangatlong set of kings, yung mga Repaims, yung mga Karnaims, yung mga Sumims, yung mga Enims, at saka Kiriataims. Okay, saan naman mga lugar yan? Ayan, ano po. So dito, yung pangalawang group kanina, nandito sa portion dito sa south of the Dead Sea. Okay? Yung pangatlong grupo, nandito naman sa northeast portion ng Dead Sea. So, yan ay sakop ng Jordan. Okay? So, yan po yung may mga ims. They smote yung mga ims diyan, yung Rephaims, Kernaims, the Sumims, the Enims, and the Kiriathaims. Ayan, sa verse number 5. So, makikita po natin, tatlong sets of kingdoms po yan. Ano po? Tatlong alliances. Okay? Tatlong grupo ng mga hari na naglalaban-laban sa chapter 14, mga kapatid. Ano po? Okay? So sa kapanahunan na yan ni Abraham, magulo na yung lugar na yan. Dahil merong mga kings na naglalaban-laban at sila ay meron pong kanya-kanyang alliances. Ano po? So yung alliance number 1, itong verse number 1, sa pangunguna ni Amraphel or Nimrod. Yung pangalawang set of kings, yung nasa southern portion ng Dead Sea or the Sodom group, ano po, sa verse number 2. Yung pangatlong sets of kings, yung mga Rephaims, mga Enims, mga Ims, sa verse number 5, sa northeast portion ng Dead Sea or Jordan. Ano po? So yan, nagkakaroon ng kaguluhan dyan. They made war against each other. Sabi po dyan, ano po? Okay, sa verse number 2, ayan. Okay, so sino to sa verse number 1? Si Amraphel, nakipaggera dito sa mga Sodom. Okay, so war number 1. Ayan diyan, naglalaban-laban sila. And then pagdating sa verse number 5, by the way, dito po sa
Ano ito? verse number verse number 3 and 4. Verse number 4, pagkatapos ng alliance ng mga kasi nagkaroon ng alliance itong king of Shinar in the person of Nimrod. Nagkaroon sila ng alliance with the king of Sodom for ilang taon, sabi po diyan sa verse number 3 and 4. 12 years. Yan. Okay? 12 after 12 years na alliance nila, nagrebelde na yung king of Sodom against Nimrod. So nagkagulo na naman sila. Okay? Yan. So magulo yung lugar na yan. Ano po? And nung nagrebelde itong king of Sodom against Nimrod, inatake ni Nimrod itong kings, yung may mga ano po, itong mga imps. Okay, tawagin natin mga imps. King of the imps. This is verse number 5. Okay? So 13 years. 12 years na nasakop ni Nimrod itong king of Sodom and their other kings. After that, nagrebelde yung mga Sodomites. And then, inatake ni Nimrod itong mga imps sa verse number 5. At tingnan nyo ano nangyari. Ano po? Sa verse number 5, ano po? Ayan, sa verse number 5. The four kings made war against ito pong nasa side ng Jordan, nasa eastern portion ng Jordan. Ito yung mga imps. Sabi po dyan, ano po? At sa verse number 8, verse number 8, tama. Verse number 8, kita nyo ha? Okay. Nung nalaman ng mga king of Sodom na inatake ni Nimrod yung mga imps, kahit na nagrebelde na sila, umalis na sila, okay, nagkagulo na sila, sumama naman yung king of Sodom dito po sa gera, dito po sa southern portion ng Dead Sea. Sabi diyan, ano po, nung pagkatapos atakehin ni Nimrod yung mga imps, okay? O sumama din sila, sumama din yung mga king of Sodom doon sa gulo. Diyan sa verse number 8. Kaya magulo yung lugar na yan, ano po. At finally, sa verse number 10, tignan nyo, ano po. Ito yung hangganan ng kwento dito. Sa verse number 10, the kings of Sodom and Gomorrah fled and fell there, and they that remained fled to the mountains. Tinalo din ni Nimrod itong king of Sodom nung pumunta sila sa kaguluhan against yung mga imps. Ano po? Okay? So yan ang hangganan ng kwento diyan. So ang very lesson na makuha natin dito na itong si Amraphel is a tyrant king. Okay? Siya ang nagsimula ng gulo diyan, ano po. Gusto niyang sakupin ang buong lugar, buong mundo sa kapanahunan nila. So laban sa lahat ng mga hari sa nakapaligid, ano po. So ang technique ng ginagawa niya, kinikidnap niya yung lahat ng mga anak ng hari at tinotorture niya. Papakawalan lang niya kung magpapasakop yung mga hari na kanyang gustong sakupin. So ganun yan yung nakasulat sa ancient context, ano po, of the Bible about itong Genesis chapter 14. So the king of Shinar is Amraphel or si Nimrod. Nagpasimuno siya ng sistema sa buong mundo that is
mixing government and religion. Kaya mabasa natin sa chapter 10, if we go to sa chapter 10, okay, sa chapter 10, chapter 10, verse number 11, chapter 11, I'm sorry. So chapter 11, ano po? Ito, the whole earth is of one language and one speech under dito. Okay, they found a plain in Shinar and dwelt there. So ayan na si Nimrod, ano po. At ang sabi niya, ang ginawa niya, let us build us a city, that is the government, and a tower, that is religion, ano po. Okay? That is mixing the iron and the clay sa chapter 11 na hindi dapat, na napag-aralan natin kanina, masama yung gagawin mong state religion ang isang grupo. So yan ay pinasimulan ni Nimrod, ni Amraphel, king of Babylon, or in the land of Shinar. Ito po yung basic foundation ng the Babylonian Empire. Kaya sa Babylon, nung under King Nebuchadnezzar, ano po, sa Daniel chapter 2, sa book of Daniel, na pag-aralan na po natin, na nagtayo si King Nebuchadnezzar ng higanting statwa, higanting rebulto, at kung hindi ka sasamba doon, papatayin ka. Okay? So that is making a religion a state religion. Kapag hindi ka sumunod, papatayin ka nila. Yan ang essence ng Babylonian Empire. Ano po? Controlling the religious system of the known age to be implemented as one and true religion by the government. Ano po? Yan po yung tinatawag sa Revelation na the wine of Babylon, na ang buong mundo ay nalasing po dito. At totoo yan ay nangyari, itong sistema na ito ay nangyari sa buong mundo. Ano po? Minana yan ng mga Medes and the Persians. Ganon din po, lalong-lalo na ang Grecian Empire sa stage ng buong mundo ng Hellenization of the known world. Kapag hindi ka sumamba sa kanilang Diyos noon, papatayin ka nila under Alexander the Great. Okay? So minana yan ng Medo-Persia and the Grecian Empire, at ganon din sa Fourth Kingdom, the Roman Empire, ganon din, ano po? Making a certain group a state religion, ano po? At sa pangunguna ni Constantine the Great, he made a declaration that Christianity would be a state religion sa kapanahunan nila, at ang isip nila ay tama yon, pero hindi yan ang paraan ng Panginoon. Hindi dapat yon, sabi niya. You are mixing iron and clay na hindi dapat nagsama. Pwede mong pagsamahin pero hindi sila talaga magsasama, ano po. Okay? Nagkakaroon ng kaguluhan. So nagsimula po 'yan sa pangunguna ni Nimrod, or si Amraphel, king of Babylon in the land of Shinar, ano po. Ito po yung essence ng Babylon throughout the whole world. At sa kapanahunan natin, yan ay nangyayari, ano po. Alam na po natin na huwag natin ipikit ang ating mga mata sa kasaysayan, ano po. Kapag ang state religion ay kinilala ng isang gobyerno na yan lang ang tunay na relihiyon, ano ang bunga niyan? Violence and corruption. Diyan nagsimula ang corruption, mga kapatid, ano po. Dahil isip ng mga taong nanunungkulan ng nasa gobyerno, pinapahintulutan kami ng mga nasa religious system . So tama kami, sabi ng mga na religious system, ano po.
Isip naman ng mga na religious system, kami ang tunay na relihiyon kasi sinasang-ayunan kami ng gobyerno. Ayun, okay. So, yan yung tinatawag na amalgamation of or mixing iron and clay. A different system that must be divided and cannot be mixed together, mga kapatid. Ano po? Ito po yung wine throughout the whole world, wherein, sabi sa Book of Revelation, the whole world is intoxicated by it. Kaya sa lahat ng parte ng mundo, mga kapatid, ano ba? Pansin ninyo, ano po? Throughout all history, ito na nangyayari. Ito po yung essence ng corruption that was implemented in the land of Shinar under Nimrod or Amraphel, king of Babylon. Ano po? Or Babel, doon sa Genesis chapter 10 and chapter 11. They builded, sabi dito, a city or a government and a tower. And by the way, itong tower na ito is not an ordinary tower. Ano po? Ito po ay, sa ancient context yan, ang tawag po dyan ay a ziggurat. Pag sinabing ziggurat, this is an elevated, siyempre tower yan, mataas yan, elevated, man-made elevated building, at sa taas niyan, nag-o-offer sila ng human sacrifice. Okay? That is recognized by the government under one ruler, which is Nimrod. Ano po? Diyan po nagsanga yung system ng government sa buong mundo na autocracy or autocratic. That means making somebody else as the standard of wrong and right, or right and wrong. The standard of morality ay ang tao na mali. Ano po? Mali po yan. Hindi po ang tao ang standard ng morality po natin, kundi ang batas ng Panginoon. Ano po? Okay? Dahil any system of government ruled by human beings which are dominated by corruption and sin, of course, is palaging nagkakaroon ng kaguluhan po diyan, mga kapatid. Ano po? So, that is what we can see dito po sa chapter 14 of Genesis. Ano po? Sa chapter 14. Ayan, yun tayo. Okay? At, tingnan nyo, sa chapter 14, nung nagkagulo po yan, ano po? Asan na ba yung verse natin? Asan na po yun si Abram? Ha? Ito, sa verse 13. Sa verse 13, ano po? Tingnan niyo po, mga kapatid, ano po? Kasi sa kapanahunan nila ni Abraham dito, sa kapanahunan ni Abraham, ang buong mundo ay meron na pong religious system na nangyayari. Ang karamihan ay sumasamba doon sa religious system recognized by the government, imposed by Amraphel or Nimrod. But chapter 14 verse 13 says, nalaman ni Abraham na yung kanyang pamangkin ay nakidnap din. Okay? Siguro nabalitaan ni Nimrod na pamangkin siya ni Abraham, gusto niyang sakupin yung lugar ni Abraham dahil mayaman si Abraham, gusto niya sakupin, hinostage niya si Lot. Okay? Ang hindi niya alam, before chapter 14, sa Genesis chapter 12, nagpakita na ang Panginoon sa kanya. Nagkaroon na sila ng agreement. Na ang sabi ng Panginoon, in thee shall all the families of the earth be blessed. So nagkaroon na siya ng alignment sa Panginoon si Abraham. Ano po? At this is outstanding. If you look at verse 13, sabi po dyan, and one escaped and told Abraham the Hebrew. Abraham the Hebrew. Okay.
Ito yung first mention ng Hebrew sa Bible. Ano po? So, ibig sabihin, ang lengguwahe ni Abraham is Hebrew. Bago pa magkaroon ng bansang Israel, that was already the language. At ganon din ang language po, ano po, sa whole earth noon. Ano po? But iba po itong pagkagamit ng Hebrew ni Abraham. Dahil the root word of Abram, dalawang Hebrew word po yan, ano po, yung 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 Aleph and Beth. Okay? That means the only one. At saka yung Rom in Hebrew, ano po, ay lift yourself. Ibig sabihin, ang Panginoon sa pamamagitan kay Abraham will lift himself. Ano po? Magkakaroon ng bagong simula, a new beginning sa buhay ni Abraham. Dahil ang first beginning kay Adam and Eve, it was corrupted by the serpent, and so the whole world was in chaos, and then the flood came, and God planned to start a new family under Abram. Ano po? At pag pinagsama yung Abram, yung dalawang Hebrew word po niyan, it means on the other side. Okay? Ibig sabihin, iba yung way of life ni Abraham kumpara sa mga hari na binanggit dito sa group number 1, sa verse number 1. Hindi sang-ayon si Abraham sa sistema ni Amramapel. Hindi rin sang-ayon si Abraham sa sistema ng mga nasa Sodom. Hindi lang siya sang-ayon sa mga sistema ng mga Ims. Asan yung mga Ims? Sa verse number 9. Ano po? Ha? Okay, ito verse number 9. Asan yung mga Ims? Ito verse number 5. Yung mga Ims. He is the Hebrew. He is a worshipper of the true God. Abraham, ano po? Kasi nagpakita ng Panginoon sa kanya sa chapter 12 eh. Okay? And they made a covenant. Ano po? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, get out from thy country and from thy kindred, and I will make thee a great nation. Sabi niya, ano po? And I will take you to a land that is not yours, and will give you, and out of you will come out a new nation, a new lineage. Dahil at this time, yung scientifically speaking, yung DNA ng buong mundo is already corrupted. So God will start a new beginning sa pamamagitan ni Abraham. How did the Lord start a new beginning? Yung anak ni Abraham came out by a miracle, di ba? It was a miracle. In their old age, without any ability to produce and procreate, God enabled them. So that means God had done something to their DNA to maintain a perfect lineage for the Hebrew, for the children of Israel, all the way to the Messiah. Kaya nga this was it, yung anak niya na po was a type of the Lord Jesus Christ, ano po. Okay, the birth of Isaac was the type of the Lord Jesus Christ because he was born out of a miracle. Ganon din ang ating Panginoon, ano po. So, Abraham believed something else, but his faith, his system of belief is against the known system in his time. Hindi siya sumusunod sa mga grupo na nakapaligid sa kanya because God had revealed himself to him. So mahalaga yan, Hebrews 14 verse number 3. Okay, so alam na natin na ang kaguluhan po dito nagsimula dito kay Amramapel or Nimrod. Now let us go to
Let us go to the book of Zechariah, yung binanggit natin nung nakaraang linggo, chapter 5, sa Zechariah chapter 5. Kasi sabi ko nga, ang prophecy is a repetition of patterns. Nandito na naman yung patterns na pinapag-usapan po natin. Tingnan nyo ano po. Okay? Dahil we are studying the resemblance of Babylon. So, sabi po dito, this is an ephah, and itong ephah na ito is a resemblance throughout all the earth. O, tingnan nyo ha. This is a resemblance throughout all the earth. The same thing doon po sa Genesis 10 verse 8 to 10. Ano po? Nimrod started a religious system. He built a city and a tower. So, throughout the known world, yun ang sistema noon, ano po? Okay? At it was confirmed dito by Zechariah that this system is a resemblance throughout all the earth. So that means in every given time, and every given place, ito po ay naghahari sa buong mundo. Kapatid, ano po? Okay? At ano yung system po dito? Sa verse number 8, and the angel said, this is wickedness. And he cast in the midst of an ephah, and he cast the weight of the lead upon the mouth thereof. So dito nakikita na natin yung, di ba sa Daniel na alam natin yung apat na klaseng metal, ano po? The gold, head of gold, arms and chest of silver, brass, and then iron, and then clay, di ba, sa bandang paa. Pero nakita natin noong nakarang linggo na iron and clay cannot be mixed together, but with the aid of a lead, they can be mixed together. Ano po? Okay. So nandito yung lead empire. Binanggit po dito yung lead empire ni Zechariah. But itong resemblance na ito throughout the whole earth, tignan nyo yung ating variables ha. This resemblance is wickedness, sabi diyan ni Zechariah. Okay, so ano yung resemblance doon sa Genesis chapter 14 and chapter 10 and chapter 11? Anong system na meron doon na in-implement ni Nimrod or ni Amraphel that went throughout the whole earth at nagsimula doon sa Babylon? Nagsimula doon sa Babylon, and this is the resemblance throughout all the earth. This will go throughout all the earth, sabi diyan, which is wickedness. Ano yung wickedness na binabanggit po diyan? Ano po? Alaman natin yan mamaya. Ano yung wickedness na yan? Na nagsimula sa Shinar, kay Nimrod, kay Amraphel, sa Babylon, at kumalat yan throughout all the earth. Sabi diyan sa chapter 5 verse 6, this resemblance, ano po, which is wickedness, went throughout all the earth. Ano po? Then sa verse number 9, tingnan niyo mga kapatid, ano po? Ang una, meron pong isang babae na tinakpan, di ba? Ayan, sa verse number 7. This is a woman that seated in the midst of an ephah. Okay? This is a woman that in the midst of an ephah. Pagdating sa verse number 9, may lumabas na dalawang babae. Okay? So, nagsimula sa isa, lumabas dalawang babae. Ano ibig sabihin niyan? Yung two women na ito. That represents yung system that is the resemblance of the whole earth, which is wickedness. Anong system na yon na dalawa na nakita natin sa panahon ni Amraphel o ni Nimrod sa chapter 10 and chapter 14? Particularly chapter 11, he implemented
He builded a city. You cannot build a city without a government. So that must be the government system and a ziggurat or a temple or a religious system. So yan yung dalawang babae na yon, ano po. Okay? It started with one woman and there came out two. That is the system of the woman, ano po. Okay? Now, highly symbolic ito dahil may binanggit pa diyan ng mga na they had wings like the wings of a stork, an unclean bird. Okay? And tingnan niyo sa last verse, ano po? Sa last verse. Yung system na yan na nagsimula kay Nimrod, which is wickedness, sa verse number 8, that went throughout the whole earth, nagsimula sa Shinar, pagdating sa verse 11, tingnan nyo, ano po, sa verse 11, to build it an house in the land of Shinar, and it shall be established and set there upon her own base. Ano po ibig sabihin niyan? Nagsimula sa Babylon, babalik yan sa Babylon, mga kapatid. Ano po? Okay? Babalik yan sa Babylon. Ano ibig sabihin niyan? So if you will study world history, ang nangyari sa Babylon, their system, their government and their religious system, kumalat sa buong mundo. Okay? And then, it was, when Babylon was captured, ano po, it was transferred to Pergamos. Sa Pergamos. Kaya sa Pergamos, nandun, ngayon, sa kapanahonan natin, nandun yung tinatawag na altar of anong Diyos yun? ng mga Greeks. Nagsimula kay Marduk yung pinaka-chief deity ng Babylon. When Babylon was conquered, the temple, the throne of Marduk was transferred to Pergamos. Okay, na binanggit sa Revelation chapter 10 na the seat or the temple of Satan. Nandun yon sa Pergamos. And then, after Pergamos, it shifted when the Roman Empire came, it shifted to Rome or to Byzantine or to Constantinople or to Istanbul. Okay, so from Shinar, nag-travel siya westward, papuntang Pergamos, and then papuntang Italy, and then papuntang Amerika. Kasi Amerika na Anglo-American ang empire na nangunguna sa buong mundo ngayon, mga kapatid. And so, ibig sabihin po ng chapter 5 verse 11, to build it an house in the land of Shinar, it started at Shinar, dito po sa binanggit natin kanina, that goeth forth throughout the whole earth, sabi po dyan. Ano po? So umiikot lang po yung religious system to. It started at Shinar sa time ni Amraphel or Nimrod, chapter 11. Okay? And it will shift again to Shinar. Magtatapos ulit dyan sa Shinar. So that will only mean na yung Anglo-American Empire will fall. At ang papalit dyan, yung mga kingdoms of the East. Sino-sino yung kingdoms of the East na binabanggit sa Revelation? Na kung saan dadaan sila pag sila ay nabuo, dadaan sila doon sa Euphrates River dahil natuyo na yung Euphrates River. Sino yung mga king nations na nangunguna ngayon sa East?
Number 1 yan ang China. And then, India, magsasama yan. And then, itong Pakistan. Yan. Yan yung mga kings of the East. Mababasa natin yan sa Book of Revelation. Ano po? So, yan po yung vision sa Zechariah chapter 5. Ano po? So, itong binabanggit dito na this is wickedness. Balikan na ito. Bakit masama? Bakit masama itong resemblance that went throughout all the earth? Bakit masama na magsama ang government at saka ang religious system? Bakit hindi kinakailangan ng isang gobyerno na i-implement or i-recognize ang isang religious system? Sa panahon natin dito ngayon, naghahari pa rin yan, ano po? Kahit natahimik, ay kita mo naman, ano po? Okay? Iisang relihiyon lang ang pinapanigan sa gobyerno natin, ano po? Okay, kahit saan mapunta yan, pinapanigan yan, ano po? That is wickedness, sabi ng Panginoon dito. Tingnan natin, bakit wickedness ito? This again will take us to the book of Revelation, ano po? Okay, so let us go to by the way dito, ano po? Itong system na ito, sabi po diyan, it will be established, di ba? To build it an house in the land of Shinar, and it shall be established, sabi po diyan, ano po? Ibig sabihin, ito po ay inoobserbahan throughout all the earth. Anong system na inoobserbahan ng gobyerno throughout all the earth? Anong religious system yan? Ano po? Okay? So, inoobserbahan yan. And it will be set upon her base. Sabi niyo dito, diba? Set there upon her own base. Sabihin, babalik doon sa Shinar. Ayan, sa land of Shinar. Until it will be Daniel chapter 2. Pagdating niya doon at na-establish na doon yung system na yan, okay, ang system ngayon sa land of Shinar ay hindi pa full blown, ano po. Pero pagdating niyan, sabi doon sa Daniel chapter 2 verse number 44, pagdating niya doon, anong sabi dito ni Daniel? Verse 44, and in the days of these kings, tignan niyo ha mga kapatid, sino ba itong mga these kings na ito? Yung binanggit ng mga kingdoms dito sa taas, ano po? Yan yung mga, ano yan? Yung 4 kingdoms, yan, okay? The four kingdoms na alam na natin, which is Babylon, the Medes and the Persians, the Grecians, and the Roman Empire, ano po? In the days of these kings, ibig sabihin, yung lahat ng system na nagsimula sa Babylon that infected the 4 kingdom, recognize yan na Panginoon, ano po? Bakit hindi nakalimutan ng Panginoon yung rebellion ni Nimrod sa Genesis chapter 11? Dahil this is more than just a situation. This is a spiritual battle. Kapatid, ano po? So, in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Okay? So, pag na-set up na yung religious system sa buong mundo, pag ang buong mundo ay bumalik na sa sistema katulad sa sistema ni Nimrod or ni Amraphel, okay, then the kingdom of the Lord Jesus Christ will come and destroy it. Sabi po diyan, ano po? That is also recognized sa chapter 4. Tingnan natin sa chapter 4. Verse number 34.
Ano ba 34? 34. Ayan, yan. Okay. And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. And I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation. So it shall be destroyed when this kingdom of the Lord Jesus Christ will be implemented. Not only that, pero dito po sa aklat ni Apostle John sa Revelation, ano po? Okay? Punta natin sa Revelation. Kita natin dito yung bakit wickedness ito na binabanggit ni Zechariah chapter 5 verse number 8. Bakit wickedness? Bakit galit ng galit na Panginoon dito sa sistema na ito? Bakit ayaw ng Panginoon yung religious system of the world married to the government? Okay? Tingnan natin sa chapter 14. Revelation 14. Let's start sa 14 verse number 8. Ang mangyayari sa kanya. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city. Tingnan niyo sa Book of Revelation, bakit Babylon ang binabanggit dito, wala na yung Babylonian Empire. That will only tell us that the system of the then Babylon is still prevalent sa kapanahunan po natin, mga kapatid. Ano po? Okay, so sisirain yan ng Panginoon. Ano po? It is a religious system, chapter 14, verse number 8. And nasabi po dyan, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Ayan, ano po? Ano po yung alak ng babae na ito na ininom ng buong mundo, sabi diyan. Na itong alak ng babae na ito, nalasing ang buong mundo. So, iisipin mo ano ba yung sistema ng buong mundo? Kumalat yan sa buong mundo na nagsimula sa Babylon. That will give you a clue. Okay? Yung wine of the tingnan niyo na po itong makikita natin to maya-maya sa chapter 14 verse number 8. Makikita natin to mamaya ano itong kanyang wine na ito. By the way, dito sa chapter 14 yan, di ba? Let's go to chapter 17. If we go to chapter 17, ganito rin binabanggit ni Apostle John. Verse number 4. Yan niya, ano po? And the woman, again, ano po, andyan na yung babae, di ba? Na binanggit ni Zechariah na nakakulong sa basket, di ba? Kinulong sa basket at paglabas niya, nung binuksan, lumabas dalawang babae. So that will tell us yung system of government and religious system. Ano po? Okay. Now, ginamit po ito sa chapter 17, verse number 4. Purple and scarlet color, decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand. So, meron itong babae na ito, may hawak-hawak na baso. Ano yung baso na yon? That is the government. At ano yung laman ng baso? Na kung saan nalasing ang buong mundo. That is the religious system. Okay? Ayan, sa chapter 17, verse number 4. At
Ganon din binabanggit sa verse 2. Tingnan nyo sa verse number 2. Oh, tingnan nyo ha. With whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth had been made drunk with the wine of her fornication. Ano po? So, ibig sabihin niyan, yung pinaka-wine niya dito is the system na kung saan ininom ng buong mundo, sabi po diyan, ano po. Okay? That ang term natin diyan is the amalgamation of the religion and the government, the marriage of the two system, the wine and the cup, the golden cup and the wine holded by itong woman na binabanggit po dito, which is upon her forehead is the name Mystery, the Babylon the Great, the mother of harlots and abomination of the earth. Ayan, so kaya galit na galit ang Panginoon dyan dahil ang ginawa pala ni Nimrod doon sa Tower of Babel, hindi lang sila nagkaroon ng human sacrifice, pero lahat ng klase ng idols was implemented. Ano po? Now, with that note, pakita ko sa inyo yung mga asa na ba 'yon? So, I will show you itong mga idols na galit ang Panginoon po dito, mga kapatid. Okay? Makita natin to sa throughout the Bible, ano po. Okay. Project natin, ayan. Sino nandyan? Si Amon. Nandyan yung mga verses. Ano bang verse yan? Si Asherah. Si Astoreth. Si Baal. Si Beelzebub. Si Shemos. Si Dagon. Si Molech. Si Tammuz. Sino to? Sino ito? Si Hermes, si Artemis, at saka si Zeus. Okay? So, ayan yung mga system of religion that initially started sa kapanahonan ni Nimrod. And by the way, ang pinakahari dyan, yung king of the gods ng Babylon, si Marduk. Okay? Hindi nakasama yan sa listahan. But he was the king of all the gods na initially implemented doon sa Babylon. So yan. Ganyan po. The whole, itong mystery of Babylon na ito, referring to the religious system implemented by Amraphel. Okay. Kaya, ano yan? Chapter 17, verse 2. Verse 2 and 5 na ba yan? Verse 2, the kings of the earth, of whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have made drunk with the wine of her fornication. Sabi po dyan, mga kapatid, And so he carried me away in the spirit in the wilderness, and I saw the woman sit upon the scarlet-colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Ito yung napag-aral natin na 10 heads o 10 horns doon sa book of Daniel. Mention na naman po dito. Ito yung lumalabas. Yung babae na ito ay nakasakay siya sa scarlet-colored beast. Okay? Now, in Greek mythology, ito po yung
Itong scarlet colored was Zeus. At ito naman babae na to was Europa. Okay? Kasi si Zeus, gustong-gusto niya itong magandang babae na si Europa. Gusto niya asawahin. Para mapalapit si Zeus sa kanya, nagkatawang baka si Zeus. At nung dinala niya doon sa kahahuyan, ni-rape niya si Europa. Si Zeus. Yan si Zeus na yan. Okay. Now, that will be implemented. A woman, which is a religious system, tingnan nyo ha, the woman, which is the religious system, sitting upon the government, itong scarlet-colored beast na binabanggit. At incidentally, kung titingnan mo sa Google yung pinaka-emblem ng European Union, makikita mo yung insignia nila. Nandoon si Europa, nakasakay sa bull, scarlet-colored beast. Okay? Nandoon sa Europe, makikita mo yan sa internet. Okay? So, nakita natin na ito ay nagmamaterialize na. Okay? But this will be the beginning of the downfall of Babylon, mga kapatid. Ano po? So, chapter 17 na po tayo dyan. Okay? Chapter 17. And then, let us go to chapter 18 ng Revelation, verse number 3. Napuntahan na ba natin to? Again, for all nations have drunk the wine of the right of fornication, and the kings of the earth committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. Sabi po dyan, ano po. So again, ito yung all nations and the kings representing the government making alliance with the woman. Verse 9. And again, the kings of the earth who committed fornication and lived deliciously with her shall bewail her and lament for her dahil nasira na siya. Sabi po dyan, ano po kapatid, ano po. Verse 23 also, kaya dito makikita mo wickedness ito, sabi ni Zechariah. Okay. Ano sarap po dito? For thy merchants were the great men of the earth, and for thy sorceries were all nations deceived. Again, ito yung pinaka-intoxicating part ng kanyang wine. Deceitfulness through sorcery. Okay, so sabi ko nga, this is more than an event. This is a spiritual battle na kinakailangan tapusin ng Panginoon. Ano po? So, under the influence of Satan, Nimrod started this religious system, and to make it appear na to be true, married it to the government. So, the government will implement a religious system supposedly to be true, but all the while, it is false, mga kapatid. Okay? So, dyan, chapter 18, verse 23. This is wickedness. Again, ulitin natin yan sa Zechariah 5, verse number 8. Now, verse 21, nakaligtaan natin yung verse 21. Ito yung kanyang downfall, di ba? And the mighty angel took up a stone like a great millstone, cast it into the sea, saying, thus the violence shall be great, city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all. Ayan, kapatid, okay. So yan yung end ng resemblance of Babylon, mga kapatid. Ano po? Okay, it will be thrown down. Okay, so yan yung napag-aralan natin ngayong umaga about ito pong the wine of
the Babylon, which resembles throughout all the earth. Sabi po diyan, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon, binigyan niya ng katapusan. It will be destroyed. It will fall. And then, thirdly, sabi dito, it will be thrown down. Sabihin niyan, dudurugin siya. Ano po? Okay? Kaya, sa verse number 20, ang gagawin natin, lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, sabi diyan, rejoice over her, thou heaven, and you holy apostles and prophets, for God hath avenged you on her. Yan, siya pala nagpasimuno ng persecution sa lahat ng mga nakakilala sa Panginoon, mga kapatid. Ano po? So by that, dito na tayo magtatapos ng ating pag-aaral about the resemblance of Babylon. It will fall. Halayaan lang natin siya ma-establish sa kanyang base. At pag na-establish na siya, sabi ng Panginoon, He will destroy it and He will throw it down to the ground, to break it in pieces and to be found no more at all. Sabi diyan na po. And the voice of the harpers and the musicians and the pipers and the trumpets, sa verse 22. Shall be heard no more in all at thee. No craftsman, whatsoever crafts she be, shall be found any more in thee, and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee. Sabi diyan, because the Babylon the great city has been thrown down. Sabi po diyan sa verse number 21, sa pagdating ng ating Panginoon. Ano po? So, ang essence ng ating pag-aaral ngayon, okay, kahit gaano man kasama ang mga mangyayari yan sa paligid po natin, may mga hangganan po yan pagdating ng ating Panginoon. Magtitiwala lang tayo sa Kanyang kapangyarihan at patuloy na palakasin ang ating pananampalataya para po sa Kanya. Ano po. So dito po matatapos ang ating pag-aaral ngayong umaga. By the way, may God bless you sa lahat ng mga nasa YouTube at sumusuporta po sa atin. Thank you. Thank you.